Yun, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makapili TV. Eto na nga po, talagang ginigiba nila yung statement ni Saldico para mapagtakpan lang si Pangulong Bongbong Marcos. Ang nakakatawa pa rito, yung mga supposedly mga dilawan na dapat galit na galit kay Bongbong Marcos, parang sila pa ngayon yung isa sa mga nagtatanggol kay Bongbong Marcos para hindi ito mawala sa pwesto, hindi makaupo si Sara Duterte bilang presidente. Alam naman natin sa batas, kapag ang presidente ay nasipa, vice president ang susunod. Kaya ang ano nila ngayon, ang kanilang narrative ngayon, itinapat daw ni Saldico yung kanyang statement dahil magkakaroon ng malakihang rally yung INC. So, yung malaking rally ng INC, kung inyo maaalala, yung first time nilang gumawa ng peaceful rally, halos umabot ng almost 2 million yung mga pumunta ron laban sa korupsyon yun, sa transparency and corruption. Ngayon, magsasagawa sila ngayon ng panibagong 3 days na anti-corruption rally. Pinalalabas nila na ito parang initiative para maging kumbaga parang kasama yung INC doon sa likod ni Saldico para lumutang at ituro si Bongbong Marcos na promotor, pinakaulo ng korupsyon ng flood control project. So ito yung naging napakasimpleng sagot, di ba? Ito yung reaksyon ni Banat Bay tungkol dito sa sinasabing yung pag-timing daw ng paglabas ni Saldico sa rally ng INC. So ito panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Squeezin, you're saying that the timing is not coincidental. Yes. Lalo na sa Pilipinas ay hindi ganun karami ang coincidental. No, Hindi, agree ako na baka tiniming ni Saldico. But still, it doesn't make it total lie. O masasabi natin, kahit ba itiniming niya, so what? Diba? Hindi ibig sabihin, kasinungalingan yung sinabi niya. Maaring tiniis niya for a long time. Tangina diba, sinasabi niya nga, parang ako kasi ang inaano Noong una, sabi, iligtas ako. Tas ngayon, hanggang kaduluduluhan, pinakita pa yung kulungan ko. Hanggang etong recent, kinasuhan na siya. Diba? Actually, hindi nga ako pwedeng tiniming. Pero kung babasahin ninyo, titingnan niyo yung mga pangyayari, si Marcos ang nag-timing. Bakit? Bakit kanyo? Sino ba ang nag-presscon? Tandaan ninyo na una ang presscon ni Marcos bago nagsalita si Saldico. Anong presscon ni Marcos? Hindi na kayo aabot ng Pasko, makukulong kayo? Biglaan nga yun As a matter of fact, nagkagulatan doon kasi may ibang plano daw nanggaling na yun sa bibig ni Auntie Claire. Nanggaling daw sila, may pupuntahan silang supposedly event, si Marcos, pero ang nangyari, biglang nagpa-presscon. Something like that. I'm not sure kung nauna yung event o nauna yung presscon. Di ako sure. Pero that day, nangyari yun. Biglaan. Unplanned yung presscon na yun. Doon nag-presscon at doon sinabi ni Marcos yung plano niya na ikukulong ganyan. So, it was so certain to the point it was the president who's talking na. Kasi before, hindi siya nagsasalita. Si Remulla, kung sino-sino pa, yung sa ICI. But this time, siya na ang nagsalita. Ang tikas din kasi ng panga ni Bongbong Marcos, hindi na siya natuto. Naalala niyo yung iniyabang niya yung flood control project. 5,500 flood control project yung natapos sa administrasyon niya. Sa loob lamang ng 3 taon. Pero ang nangyari, nabulaga siya dun sa Baguio. Doon nagsimula yung kanyang kalbaryo. Diba? Lumutang lahat ng mga substandard, mga ghost project. Dapat doon pa lang nadala na siya. Pero anong ginawa niya? Pinagtanggol niya pa. Andyan yung climate change, na-overwhelm lang daw yung flood control.
andyan yung binanggado ng barko yung flood control. So lalo siyang nadidiin. Kakukuha niya ng yung tatanggol niya doon sa kanyang kapalpakan. Ngayon, dahil nga gusto magpasikat, siya na yung nagpa-press con. At sinabi nga niya doon na kumbaga magpapasko ngayon yung mga kakasuhan sa kulungan. Siguro tama yung sinasabi ni Banat Bay na hindi nagustuhan ni Saldico na teka lang, bakit ako lang ang mapupunta doon sa kulungan at doon ako magpapasko? Samantalang kayo, magarbo yung magiging Christmas party ninyo. Damay-damay na. Kaya nagsalita si Saldico at itiniming niya din. Kaya sabi ni Banat Bay, pwedeng tiniming din ni Saldico para tablahin yung pag-timing din ni Bongbong Marcos sa pag-a-announce na meron na makukulong itong December. At nakita niya siguro, sa tingin ko nakita ni Saldico, sandali. Iba na, usapan natin Yun ang timing. Bakit? Bakit kanyo? Kasi nga, gusto ni Marcos maipakita sa INC o maipakita sa mga magrarally ngayong araw na ito, simula, para maipakita, hindi meron ako ipakukulong. Diba sinabi ko pa nga, hindi na sila aabot ng Pasko. So, sino nag-timing? It was Marcos. Tama, mali. Sa tingin ko, doon nabuisi si Saldico, ganun. Ako lang ang makukulong. Hindi pwede yan. Sasabihin ko na ngayon. At the same time, bakit ibinalik yung blue ribbon? Mantakin nyo nagpahinga yung lintik na blue ribbon. Ito pa, maganda to yung sinasabing delaying tactics na ginawa ng Senado sa pamumuno ni Tito Soto at ni Ping Lacson. And dito yung yung bigla niyang pag-resign bilang Senate Blue Ribbon Committee. Kung titingnan ninyo, natigil yung pag-iimbestiga, natuon lang yung pag-iimbestiga doon sa ICI. Ngayon sa ICI, wala naman tayong nalalaman kung anong klaseng investigasyon, sino-sino iniimbestigahan. So, totally blinded tayo doon. Wala tayong kaalam-alam talaga. Tapos ngayon, bumalik si Ping Lacson, yung mga dapat na resource person na magdidiin dito kay Saldico, kay Martin Romualdez, kay Bongbong Marcos, wala na. Nakatakas na. Diba? Dinala na sa ibang bansa. Ang pinagkaabalahan nila ngayon, yung notaryo ni Gutesa na ito pineki daw ni Gutesa, kaya hindi daw walang kredibilidad yung ex-marine na si Gutesa. Na blue ribbon, nagdrama-drama pa yung si Lacson. Tapos biglang ibinalik. Friday, bago mag-rally-rally. So, sino gumawa ng timing? It was not Saldico. At dapat, magsasalita doon si Saldico, di ba? Yun nga yung surprise witness supposedly. Pero hindi siya pinayagan. Kaya nilabas niya na yung video. So, it was not a timing na ginawa ni Saldico. He was pushed to the limit na, sandali, ako na to ako lang to, hindi pwede. Hindi pwedeng ako lang. Sama-sama tayo sa impyerno. Totoo yun, sa tingin ko ganun na nangyari, na parang, hindi, lugi naman ako dito, nangayayat na nga ako dito. Mantakin mo, ito lang ang nagpunta ng ibang bansa na nangayayat. Si boss. Pansinin nyo, di ba? Ang laki na ipinayat dyan ni Saldico. Dahil nga siya sa stress, dahil sa ginagawa nga ni Bongbong Marcos, tsaka ni Martin Romualdez. Kasi kung talagang pinoprotektahan nila ng maayos si Saldico na hindi nila inilalaglag, di sana sitting pretty sa ibang bansa yan si Saldico. Dahil nga sa mga pronouncement ni Bongbong Marcos na makukulong si Saldico, siyempre, nag-iisip na yung mama na, teka lang, bakit ako lang? Diba? Siyempre, di nakakatulog, kahit sabihin mong maraming pera yan, nasa isang magandang hotel. Kung yung iniisip naman niya, makukulong siya at yung buong Pilipinas galit sa kanya, talagang di makakatulog yan. At kahit bigyan pa yan ng napakasarap na pagkain, hindi niya makakain yan dahil sa stress. Kaya tingnan mo yung itsura ngayon ni Saldico, ang laki ng ipinayat niya. Ganyan yung mangyayari kay Martin Romualdez kapag siya ay nakakulong na, sigurado, iimpis yung katawan niya. So, abangan natin sa mga susunod na araw kung ano yung pwede pang mangyari sa mga bidyong ilalabas ni Saldico. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.